Ginunita kahapon ang ika-136 na kaarawan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Siya rin ang tinaguriang ama ng wikang pambansa. Kaugnay nito, iba't ibang aktibidad ang inilunsad sa lungsod ng Quezon upang alalahanin ang mga nagawa ng dating lider ng bansa. Para sa karagdagang detalye, balitaan mo kami, Dina Pagibitan. Siya ang tinaguriang ama ng wikang pambansa, Tubong Baler, Quezon, na ngayon Aurora na noong Agosto 19, 1868. Ipinaglaban ni Manuel L. Quezon ang pagkakaroon ng Pilipinas ng wikang pambansa na hango sa isang dialekto, ang Filipino. Ito rin ang dahilan kaya nagdiriwang tayo ng buwan ng wika tuwing Agosto. Ngayong araw ginugunita ang kanyang ika-136 na taong kapanganakan. At upang muling pasalamatan sa kanyang kontribusyon para sa lungsod ng Quezon, isang programa ang isinagawa para sa kanya. Matapos ang pambansang awit, nag-alay ng mga bulaklak ang iba't ibang sektor sa harap ng Quezon City Memorial Shrine Museum. Naging panauhing pandangal ng programa si UP Chancellor Dr. Michael Limtan, kung saan inalala ang kontribusyon ni Quezon sa larangan ng akademya. Ayon naman kay Quezon City Mayor Herbert Bautista, mahalagang gunitain ang kapanganakan ni Quezon bilang pagtanaw sa ating kasaysayan. Mahalaga na ginugunita natin ito para nasa ganyan yung mga bata ay matuto rin. At the same time, meron din kami, kinokolekta namin lahat ng speech eh. No, yung mga nagsalita on August 19 celebration. Gagawin namin isang libro at pwede natin ilagay sa bahagi ng local history. Dumalo rin sa nasabing programa ang apo ng ama ng wikang pambansa. Aniya, hindi maiiwasan ang ebolusyon ng wika, ngunit hindi raw dapat malimutan ng bawat Pilipino ang importansya ng ating pinagmulan. Okay lang yun. Kasali yun sa evolusyon ng ating wikang pambansa. Kung ano ginagamit ng mga tao, kung paano tayo basta makapag-unawaan tayo. Yun ang mahalaga sa wika hindi ba? Na tayo makapag-unawaan. Samantala, bilang pagtalima sa pangarap ni Quezon sa lungsod, tiniyak ni Mayor Bautista na tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng tulong pangkalusugan, edukasyon, pabahay at lunti ang kapaligiran sa mga residente ng lungsod. Part of social inclusion, no? Na maging bahagi sila sa growth ng city, maging bahagi sila sa pag-unlad ng lungsod. Hindi lang ng lungsod per se at ng mga negosyante rito, kundi pati na rin yung mga mamamayang naninirahan sa Quezon City. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.